Hello mga kapatid, kumusta po kayo dyan? So nais ko naman pong magbigay sa inyo ng konting komentaryo sa mga bagay na nangyayari sa atin bilang nalabing bayan ng Diyos. Well mga kapatid, alam nyo ho ba, at alam naman natin na ang nalabing bayan ng Diyos ayon sa Apokalipsis 12, ang talata ay 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ang patutuo ni Jesus ay ang espiritu ng hula na nahayag sa kanyang propeta. So ito yung katangian ng nalabing bayan ng Diyos sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng mundong ito. Nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. At iyan ay nahayag sa kilusan na nagpasimula noong 1844, Advent Movement na naging 7-day Adventist, na ang ibig sabihin nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon, Adventist. At yung 7th day, ito yung ipinangingili na ikapitong araw na araw ng Sabat, sapagkat ayon sa Ezekiel Kapitulo 20, 12 at 20, ito yung tanda ng Diyos, yung pangingili ng Sabat, mga kapatid. So ang nalabing bayan ng Diyos ay ang mga nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon na nangingili ng ikapitong araw. So kasi yung pangingili ng ikapitong araw ay siyang tanda ng Diyos. Kung paano noong unang panahon sa sinaunang Israel, ang pagkakakilanlan, sila ay pangili ng araw ng Sabat. Kaya nga ibinigay yung 10 utos sa Israel, pero hindi naman ibig sabihin sila lamang ang susunod, upang lagakan ng katotohanan para maging ilaw, liwanag sa buong sanlibutan. Yun ang layunin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya pinili ng Diyos ang Israel upang magbahagi, para maging example, para maging daluyan ng katotohanan para doon sa mga pagano, sa mga hintil, ipaabot ang pabalita. Ipakilala ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya lang nagkamali yung Israel, akala na sila lamang ang bayan ng Diyos at ang katigtasan ay sa kanila lamang. Doon sila nagkamali ng interpretasyon, mga kapatid. Kung atin pong pag-aaralan ang kasaysayan, the history of the ancient Israel repeated in the modern Israel, mga kapatid. Ang modern Israel ay siyang kinakatawanan ngayon ng 7-day Adventist. Walang pag-aalilangan, mga kapatid, at walang duda. Ayon sa nasusulat, at iyon ay ating tinatanggap. Subalit, kung titingnan po natin, yung mga pangyayaring naganap sa sinaunang Israel, nagaganap din sa atin ngayon. Mga kapatid, alam naman natin ang ancient Israel nagpasimula yan kay Jacob, na anak ni Isaac, mga kapatid, na lahi ni Abraham, mga kapatid, na pinangakuan ng Panginoon. Mula sa 12 angkan, iisang bayan ng Diyos, mga kapatid, na hinango sa pagkaalipin sa Ehipto. Subalit nang sila'y makarating na doon sa Kanaan at na-establish yung pagiging bansa at dinaglaon na hati, at nang tumagal ng tumagal, maraming mga pagtalikod isinagawa yung sinaunang Israel. At marami pong mga inatasan ng Panginoon na sugo upang sawayin ang kanyang bayan sa patuloy na pagtalikod. At may mga hari
na tapat at mayroong mga haring hindi tapat. Mga kapatid, kung ating lilibiin halos nangyayari rin sa modern Israel. At ang matindi dito, nang magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y isilang, hindi nakilala, hindi nalaman ng Israel yung tiyak na panahon ng pagsilang at salip ang nakaalam pa yung mga hintil, yung mga astronomer. Kapagkat sila ay nag-aral ng propesiya at napag-aralan nila, yung Israel ay merong hinihintay na Mesiyas. At matindi pa dito, na ang ating Panginoon magpasimula sa kanyang ministeryo, mga kapatid, na misinterpret ng mga Israel, ng kalakhang bahagi ng sinaunang Israel, ang pagdating ng Mesiyas, yung hula na tumutukoy sa ikalawang pagdating ng Panginoon, inilapat nila sa unang pagdating, kaya hindi natanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoon Jesucristo bilang Mesiyas na hinulaan. At pati nga yung kanyang pinsang buo na si Juan, nagkaroon ng alinlangan pa. Kaya yung pagkakilala, pagkaalam ng mga kasulatan ay na-misinterpret. Hindi nila nalubos na unawaan ang espiritual na hulugan ng mga propesiya, mga kapatid. So kung mangyayari, i-apply po natin yung history repeat itself. Ngayon, marami po tayon bilang Seventh-day Adventist na misapplied sa mga propesiya. Kaya nagbigay po ang Panginoon ng mga pahayag ayon sa nasusulat, ibinigay yung patutuo, sulat ni Ellen G. White, upang ipaliwanag ang mga nakasulat, mga kapatid. Pero ang bayan ng Diyos, mayroon pa ring mababaw na pagkaunawa at maling paglalapat ng mga kasulatan, mga kapatid. Tandaan po natin, spiritual things must be spiritually discerned. Naunawaan lang natin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng malinaw na pagkaunawa ng banal na Espiritu. Kaya nga ang payo ng Panginoon sa nalabing bayan ng Diyos na nasa kalagayang Laodicea ngayon ay bumili ng gintong dinalisay sa apoy, pampahid sa mata at maputing damit. Ang gintong dinalisay sa apoy ay yung faith and love of Jesus. At ang maputing damit, ito yung character and righteousness of Christ. At ang pampahid sa mata, ito yung spiritual discernment, the Holy Spirit, na nasa pangangailangan natin ngayon. Kasi kahit anumang sikap na pag-aaral ng mga kasulatan, kung walang manifestation ng banal na Espiritu, ng discernment ng banal na Espiritu, kahit po tayo nakapagtapos ng kolehiyo at nagmasteral degree pa, naging yung mga theologians yan. Kaya nga sabi sa kasulatan, marami sa mga theologians walang malinaw na pagkaunawa sa kasulatan, although nakapag-aral pa sila. Kasi ang spiritual na bagay, maunawaan ng spiritual na pagkaunawa, kaya nasa pangangailangan at ang bawat isa ay bumili ng pampahid sa mata, mga kapatid. At ito'y binibigay na mayroong kondisyon. Kinakailangan maalis muna yung sobrang prejudice, yung pagiging hindi mapagkailangan. At lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ay dapat itakwil. Kasi kung hindi tayo makabibili, mga kapatid. Dapat tanggihan natin ang ating sarili. Dapat magpakababa, maging humble and teachable spirit. Ano man ang naabot natin na karunungan sa sanlibutan o di naman kaya na mataas na pinag-aralan. Ang nais ng Diyos sa kanyang bayan ay magpakababa at maging tumiwala sa ating Panginoon. Manalig lubusan sa Panginoon, sa karunungan kaalaman ng Diyos, hindi siya sa karunungan na pinag-aralan sa sanlibutan o kaya pinag-aralan, mga kapatid, kahit sa paaralan ng ating denomination. Dapat maging humble and teachable spirit po tayo. Sapagkat
Maliban na tayo magpakababa at maging teachable spirit, hindi tayo pagkakalooban ng spiritual discernment ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, sa Kanya nang gagaling ang kaalaman. Kaya pag pinag-aralan natin, mga kapatid, ang gagamitin sa uling kapanahunan ay yung humble and teachable spirit, yung may matitibay at matatag na pananampalataya, hindi sa kapag-aral, hindi sa napag-aralan nila, kundi dahilan sa natutunan nila at napag-aralan nila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat.